Hello po sa lahat po ng mga Jillian Ward and Eman Bacosa Pacquiao na mga fan, kasi may panibagong updates po tayo for today's video kung saan itong si Miss Jillian Ward ay may panibagong ipinapartner sa kanya. Although ito po ay isang isang balita kung saan ay dito ko po na realize kung bakit parang kung kailan naging close si Jillian at Eman. Tsaka naman po parang pilit silang pinaghihiwalay, no? Hindi po sa totoong buhay but for this showbiz career po nila, 'di ba? So yun yung pag-uusapan natin. Ito pala yung dahilan. But before that, ngayong araw ito na pag-usapan na natin dahil isa na naman po sa mga balita na nagsusurround ngayon sa Showbizlandia. Katulad ng sinabi po ng isa sa mga showbiz updates mo natin, na Showbizlandia daw ang tawag sa ganun. Parang Kingdom of Showbiz. Kasi meron pong napapabalita na ito pong si Miss Jillian Ward ay makakapartner ang dati pong PBB House member na si Mr. Will Ashley. So, si Jillian Ward and Will Ashley kasi, meron po silang have a long-standing close friendship dating back to their times as a child star in GMA Networks shows like Paricoy and Prima Donnas. While they admitted to having special feeling for each other in the past, they have clarified that they are close friends and focus on their respective career. So, while fans have speculated about blossoming romance back in 2024 and 2025, reports they appear to maintain a strong friendship, with some reports suggesting any reconnection or reconnected according to discussion sa Reddit/ChikaPH. Kasi usap-usapan po ngayon sa buong social media world ang muling pagtatambal ni Jillian Ward at ni Mr. Will Ashley. No, sabi po ng isang balita, sabi dito na magkakaroon nga daw po ng ito. Jillian Ward and Will Ashley are rumored to star alongside Dennis Trillo in Sig Dulai's new film for GMA Pictures. So magsasama-sama si Jillian Ward, Will Ashley and Mr. Dennis Trillo para sa isang production films ng GMA. So dahil dito is ito mismo yung dahilan o nakikita kong dahilan kung bakit parang pinaglalaylo ng GMA si Eman at saka si Jillian. Kahit alam natin na siniship po sila, 'di ba? Alam natin yan na may pag-ship na nagaganap. Kaya pala kahit ano pong pinaglalaban natin na sana nga mabigyan sila ng project ni Miss Jillian Ward pagkatapos pumirma ni Eman ng kontrata sa GMA, yun nga ma-push through nga yung kanilang tambalan kasi siniship nga sila, 'di ba? Yun naman pala, may balak pala ang GMA na magkakaroon po ng panibagong kapartner si Jillian sa katauhan ni Mr. Will Ashley. So si Will Ashley po dati nakasama na nila yan sa dati po silang super duper close friends at inihinala pa na nagkaroon daw sila ng relationship. Pero sa isang interview, sinagot po ni Will Ashley kung naging sila ba ni Jillian Ward, tahasan niyang sinagot. It was published noong July 8 pa 2023. Dininay, sabi po dito ng balita ng PEP, natutuwa ang kapuso young actor na si Will Ashley dahil sa magagandang feedback sa tandem nila ni Bianca De Vera sa Kapuso primetime series Unbreak My Heart. Napapansin na rin na magandang chemistry nila Joshua at Garcia, ganun din kina Bianca at Will. Sobrang happy po kami kasi yung hard work, ganyan-ganyan. Tapos, malaking bagay raw na nagsama sila sa Switzerland, Italy. So, about naman sa Bianca po, super happy kami kasi dumaan kami sa workshop ginaid kami ng director, ganyan-ganyan. And then, pero habang nagraran po yung taping namin, na gano'n naman yung workshop, so, tinanong po si Mr. Will Ashley, kung nagpapasalamat si Will dahil tuloy-tuloy na ang trabaho niya at okay ang samahan nila ni Bianca sa taping ng Unbreak My Heart. So, napabalita naman noon na si Will ay nakadevelopan niya si Jillian Ward nung nagkasama sila sa Prima Donna. Actually, sabi niya, naging close kami talaga ni Jillian, sabi ni Will. Hindi niya itinatanggi na nagkaroon siya ng special feelings para sa actress. Nagkaroon po ako ng ganong feeling, pero bata pa po kami nung time na yun Marami pa po kami mga bagay na dapat naming pagtuunan ng pansin. Kaya sa ganon maingat na sagot ni Will nang kinukulit kung naging sila ba talaga ni Jillian. Hindi raw yun natuloy sa serious relationship. Yun nga po, ganong feeling. I can say siguro naging komportable kami sa isa't isa kasi nga po, naging magkababata kami. So, ibig sabihin, sinabi po ni Mr. Will Ashley dito na dati po talagang nagkagusto siya kay Miss Jillian. And sobrang babata,
parang hindi pa sila sa legal para magkaroon ng talagang relationship. Kaya talagang hindi sila nagkaroon ng serious relationship. Sabi niya, may ganun din po hanggang dulo gun lang po kasi may kanya-kanya naman po kaming buhay. May kanya-kanya kamang karir na dapat talagang mag-focus, sabi ni Will. Tuloy pa rin ba ang communication nila ni Jillian? We're good naman po, but not like before nga kasi pareho po kami busy. Safe niyang sagot. At base sa mga kasama sa trabaho, okay raw makisama at makaarte itong si Will Ashley. All the best. Ayan. So, tinanggi po ni Mr. Will Ashley, nagkaroon po sila ng serious relationship ni Miss Jillian Ward nung panahon na sila po ay magkasama sa isang proyekto. At the same time, is parang sinasabi niya dito na hindi po ganun naging constant yung kanilang communication. Hindi katulad nung magkasama sila sa trabaho. Pero, nananatili po yung kanilang pagkakaibigan. So, ngayon, binubuhay po ng ilang mga fan at ng sinasabing ito nga yung Stan Shine, di ko alam kung sino tong Stan Shine Dizon na to, na sinasabi niya na magkakaroon nga daw ng movie, no? Magkakaroon daw ng movie si Mr. Will Ashley, Jillian Ward, and Mr. Dennis Trillo. Ngayon, napag-isip-isip ko, kaya naman pala, todo iwas din ang GMA, no, na malink itong si Jillian kay Mr. Eman. 'Di ba? Parang imbis na i-boost nila yung pag-ship kay Jillian tsaka kay Eman, parang mas pinatatahimik nila, parang pinapakalma nila kasi parang sa akin pong obserbasyon, ang plano po ng GMA, hindi pa ito yung time para po si Jillian at si Mr. Eman ay pagsamahin ngayong mga times na to kasi marami silang mga plan for Jillian, marami silang ipapartner kay Jillian kasi parang this is gonna be a parang experimental para kay Jillian kasi parang ang dami niya nang naging collab team pero wala naman talagang naging successful, 'di ba? Tanging kay Eman Bacosa lang naman talaga sobrang nagtrend at sobrang kinikilig yung tao sa kanilang dalawa, 'di ba? So sana nga magbago yung isip, no? Kasi hindi pa naman finalized to eh. Kung sakasakali, kaso nga lang ang magiging parang objection ng mga director dyan is hindi pa ganun kagaling at wala pang napapatunayan si Mr. Eman Bacosa when it comes to acting. Kaya hindi pa siya pwedeng isabak sa isang malaking production. So that would be the biggest problem na nakikita natin, no? Pero sa ngayon, ayun po yung ilan sa mga usap-usapan at maugong na pinag-uusapan sa social media na ipapartner nga itong si Miss Jillian Ward kay Will Ashley again. Parang i-reunite po sila, parang gagawan po sila ulit ng panibagong proyekto para subukan yung kanilang tambalan kasi dati naging maingay din yung kanilang tambalan. So yun po yung akin pong updates for today's video. Kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Also go! Hello po sa lahat po ng mga followers at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward, Kasi meron po akong isang video na napanood ng interview ni Mr. Eman at dito ko talaga napatunayan how pure and how very talaga to si Eman. Kaya naman pala itong si Jillian. Masasabi talaga natin na na-in-love din siya kay Mr. Eman dahil dito sa character niya na ito. So ito yung pag-uusapan natin maya-maya lang. Araw ito na pag-uusapan na natin at sabay-sabay nating panoorin, magre-react tayo sa ilang mga ilang mga interview nitong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao with Miss Dr. Vicky Bello. So let's watch this. May interest siya. Wait, Hi, welcome to the Vicky Bello vlog. Today's a very special interview. I know I say that a lot, but when I watched this interview with Jessica Soho, I was just crying the whole time because I've never seen someone so pure in heart, so loving the Lord. And I think it's really going to be an inspiration to a lot of people. So please welcome to the Vicky Bello vlog, Eman Pacquiao. Hi! So sabi ko, ano ba yan? Paano ba nangyari yung Jessica Soho interview? Actually, just last week po. Oh, I know, pero paano ka nahanap? Paano niya? Di ba kasi nagustuhan na interview ka? With after my fight po. Miss Kasi Jessica nanalo Soho. ka. You're unbeaten daw, di ba? Yes po. Talaga? Opo. So narinig niya, tapos inisip niya? Opo. Nag-ano po sila ng researcher para mahanap ako. Tapos, nakita po nila yung Eman Bacosa Pacquiao page, Facebook page. So, doon parang chinat po nila kami. So that was only last week, and since then, he is the most celebrated person, I think, in the last week. Something positive in this kind of not so good times, di ba?
Anyway, well, welcome. Thank you for agreeing to be with me. Thank you. So since I watched Jessica and I watched Boy Bunso, sabi ko na tanong na yata lahat ng questions, so I have to go deeper. Ready ka ba? Sure. Let's go. Anyway, so kailan ka naging Pacquiao? Actually, I became a Pacquiao in 2022. Only in 2022 during the pandemic, after you already started boxing. So one of the things that really impressed me about you is how pure you are. And when I listen to you, parang you have no anger issues. So I'm sorry to bring the conversation back to me, but I'm adopted, right? And I don't know why my adoptive parents, Belos, are wonderful people. They love me so much. Pero meron akong hugot na bakit pinamigay ako. But I always wanted... Why my adoptive parents, Belos, are wonderful people. They love me so much. Pero meron akong hugot na bakit pinamigay ako. Yun. I always wanted... Kasi kaya po talagang nagustuhan ni Dr. Vicky Bello si Eman. Parang nakarelate siya sa story ni Eman dito eh. At yun nga yung story ni Dr. Vicky Bello nung bata pa siya. To stay with the Bellos, I never wanted naman to not be adopted. Pero parang na parang it drove me. nakakarelate It drove me to be siya dito kay successful. Eman. In your Pero case, different may anger issues ka rin ba? identity Or Back then, when I was a child, I always have anger issues. how old were you when that was happening? Actually, 5 to Talaga 5 11 years years old. old? 5 to 11 years old. Paano mo alam na anger issues yun? Kasi, I know kasi every time na may Father's Day, nainggit talaga ako. Umiiyak ako sa gilid sa school namin. Hindi mo pinapakita. Doon sa likod, doon talaga sa mga kung saan may walang tao. Iiyak ako doon, tapos babalik ako. Iinggit So, ako sa mga bata. na may tatay. So, pero pag Parents Day sa school, sinong dumarating? My mom only. Okay. And then your stepdad, hindi ganun. Yung first stepdad mo, I heard hindi magandang relationship niya masyado. So, galing ka na lalo. Traumatic. Oh, paano nangyari yun? May tatay. So, pero pag Parents Day sa school, sino dumarating? My mom only. And then your stepdad, hindi ganun. Yung first stepdad mo, I heard hindi magandang relationship niya masyado. So, galing ka na lalo. Traumatic. Na-trauma siya kasi parang yung asawa ng nanay niya ngayon is nagkaroon siya ng stepfather, hindi naging maganda yung So, naging yung mga experience niya. method Siyempre, yun, yung totoong tatay niya nga hindi niya nakakasama. Tapos yung pumangalawa pa yung kanyang stepdad, no? Na parang hindi rin naging maganda yung naging experience, hindi rin naging mabuting tatay para sa kanya. So talagang dinala niya yon yung kanyang may bigat na dinadala si Eman. Tapos binubog po kami nun ganun. Never ka nagsikretong tumawag sa kanya para masabi sa kanya na Ayoko rin naman naisip ko po yun, pero alam ko na nag-work hard. Oh my God. Kahit may sakit siya, Oh, di ba? Ang hirap naman nun. work pa rin siya. So ayoko ma-down yung mentality ni mama, nag-worry siya sa amin. So sinasabi ko na, ma, okay lang po kami dito, I love you. Oh my Keep G. working hard, mga ganun. talaga. Apo. Okay. Tapos pag ayoko rin naman naisip ko po yun, pero alam ko na nag-work hard si mama sa Japan. May sakit siya, nag-work talaga siya, kahit hindi niya na kaya, nag-work pa rin siya. So ayoko ma-down yung mentality ni mama. So sinasabi ko na, ma, okay lang po kami dito. Umiyak siya ng sobra Paano kasi yung nalaman? Oo. sobrang payat po namin nun. Para, Grabe, no? Ang hirap ng pinagdadaanan ni Eman kasama ng kanyang mga kapatid. Pero mas minamabuti nila na hindi ipaalam sa nanay nila kasi nga ayaw nila na mag-alala yung nanay nila dahil nag-work nga yung mama niya sa Japan para masustain yung kanilang mga pangangailangan dito sa Pilipinas. So, Grabe, 21 years that's ang much. difference mo sa youngest brother mo. Anyway, you're 6 brothers, di Sabi ba? nga po ng mama ko, parang anak mo na ito, ma. Ang sweet ang bait ng mami mo, ang ganda. Anyway, so going back to that, hindi mo ba na, binubugbog na yung mga kapatid mo, ikaw lang? Actually, sometimes ako. Ikaw talagang Because pinag-iinitan. father talaga yun, legitimate father talaga yun nila. So hindi ka anak talaga. I mean, he knew that you were son. And then, so inside, anong feeling mo noon? Yung one day, bubugbugin ng kita or gano'n? Or... No, nagalit ako kasi bakit nangyayari yun sa akin. Hindi ko alam kasi I just, gusto ko lang naman pagmamahal ng isang ama. So, naalala ko nagalit na why is this happening to me, to all of us? Tapos pag nakita ko pa yung actually, sometimes ako. Father talaga yun, legitimate father talaga yun. Kasi hindi ka anak talaga. He knew that you were son. And then, so inside, anong feeling mo noon? One day, bubugbugin ng kita or gano'n? No, nagalit ako kasi bakit nangyayari yun sa akin. Hindi ko alam kasi I just gusto ko lang naman ang pangmamahal
ng isang ama. So, naalala ko nagalit na, why is this happening to me, to all of us? Tapos, pag nakita ko po Yung kwento po ni Mr. Eman Pacquiao, ito po typical na talagang nangyayari sa mga sa mga anak na iniwan ng kanila magulang to work abroad, tapos ang pinag-iwanan mo hindi pa mapagkakatiwalaan, 'di ba? There are times nga na lalo na kapag may girl, 'di ba? Tas hindi mapagkakatiwalaan yung stepdad lang na. Kasi iba pa rin kasi talaga pag totoong tatay, minsan nga kahit totoong tatay pa pinapabayaan eh. Iba pa rin talaga kapag nandyan yung kompleto yung family mo, tapos nakikita ka ng parents mo, 'di ba? At this time is kumbaga parang ang laki pala ng bigat ng responsibilidad na dinala ni Eman. Kaya rin po siya nakarating dito sa part na to na talagang nagsumikap si Eman. That's what. Nangyari sa amin. Lagi naman kaming lagi naman kaming sumusunod sa mama namin. So, question ko noon na, Lord, why is this happening to our life? Hindi naman po kami masamang tao. Hanggang sa naintindihan ko, lumaki ako. Naging strong person naman ako. I learned how to forgive and to understand things na God is only building me up. I know, I actually was thinking kung hindi mo pinagdaanan yun. Bubuglan yung mga kapatid mo, ikaw lang. Actually, sometimes ako. Ikaw talagang pinag-iinitan siya. Father talaga, legitimate father talaga. So, naalala kong nagalit na why is this happening to me, to all of us? Tapos, pag nakita ko pa yung mga kapatid ko, sobrang payat, nakakaawa, tignan. Kahit gutom na sarili gutom. niya anak, payat din, hindi rin niya pinapakain. More kasi siya sa sugal, sa billiard and gambling. Ganun. So, nung dumating ang nanay mo, nakita niya na ang papayat niyo. Sobra po. So, Liliit po namin. then sinabi niyo na anong nangyayari. Opo. Then, pinaalis na niya yung, Opo, iniwanan niya. iniwan niya. Sinabi rin po namin na iwanan mo na yan ma kasi he's not a good example. May galit ka noon. So, talagang, I would be mad kung Yes. binubugbog ako, Yes, di ba? of course. So, you were not this gentle, mabait Eman that I know now. No, actually, kine-question ko lagi si God, bakit nangyayari to sa amin? Lagi naman kaming lagi naman kaming sumusunod sa mama namin. So, kine-question ko noon na, Lord, why is this happening to our life? Hindi naman po kami masamang tao. Hanggang sa naintindihan ko, lumaki ako, naging strong person naman ako. I learned how to forgive and to understand things na God is only building me up. I as a know, I Christian. actually was thinking kung hindi mo pinagdaanan yun. I can't really say I'm a Christian if wala akong napagdaanan na mahirap. And not only that, I think it built grit. Yes. Di ba? Sometimes when children are too pampered, Yes. konting ganun lang, or else, parang iiyak na, ikaw, matatag ka. I think you have the heart of a champion because, I'm thankful na hindi rin po ako bitter. yeah. Opo. Paano nangyari yung paano nag-change yung ugali mo na hindi ka na naging bitter? Kasi alam ko maraming bata na nakakadaan ng gano'n. Kasi ang dami yung overseas contract workers, isang parent lang. Ay, yung masakit na isang parent ang pupunta sa school nyo, na hindi mo masyado nakikita kahit, let's say, mabait yung tatay nila, pero laging wala, or nanay nila, laging wala. Paano ka nag-transition na naging, Tama. hindi ka na naging bitter? When I met God, Earn up to 3.75%. in church po. Church, Catholic Church, Christian Church. Diba? So, ang ganda ng So, sinabi yung dito mami- ni Mr. Eman Bacosa. Sinabi niya, there are times that he questioned the Lord, he questioned God. Why is that happening to them, no? Yung kanyang pamilya. Bakit nagaganap yun sa pamilya niya? Parang feeling niya pinaparusahan siya ng Diyos. But they came to realize na pinahintulot pala ng Diyos lahat yun, na para mas maging stronger siya, mas malakas. Kasi you will never be a parang victorious Christian if hindi mo pinagdaanan yung mga ganito katitinding mga pagsubok. And isa yun sa mga binabalik-balikan ni Mr. Eman Bacosa na parang feeling niya, ito yung nagpatatag sa kanya, ito yung nagpalakas sa kanya sa mga panahon na talagang grabe yung kanyang faith sa Lord, diba? Kaya talagang nagustuhan siya ni Dr. Vicky Bello. So, yung mami mo, pagbalik galing sa Japan, Kristiyano na siya. Opo. Tapos? Not actually yet. Hindi pa, okay. So, pagkuha niya po sa amin, pumunta po kami kaagad lahat ng Japan. So, yung mga kapatid ko naiwan sa Pilipinas. Ako sa Japan. Tapos Ikaw doon, lang. nag-church kami doon sa Japan ng Christian. Born again. Okay. And then somehow, mas na-feel mo si Lord doon sa Christian church. Opo. Tapos na timing na may preach doon about forgiveness. Ganon. Tapos may Bible verses pa na learn how to forgive just as
Jesus, God forgive you. Wow. Opo. And natamaan ka naman. Natamaan ako. Totoo naman sinabi ni God na Cute naman. hindi naman Galing ni Eman, sabi niya. puro blessings lang tanggapin Sabi mo kay niya God. ganun, Siyempre, ano, kailangan mo ayan. tumanggap ng ng mga trials ni God para i-test yung faith mo at saka I prayed na everyday na si God na yung lakas ko everyday na na hindi ako kahit ano sabihin ng tao. Kay God lang ako naniniwala na God, Do I know you, you do you have plans hear? for me. Do you hear God somehow? Do you? In my heart In your heart. I'm always happy and content na na He's always pricing me. Talaga? Hindi ko nga to expect na magiging artist See, ako. how do you handle in 1 week? I'm so shocked. In 1 week, you went from being unknown, of young boys, kotobato, na wala naman masyado. Tapos may Bible verse. Grabe yung experience, Mr. Eman, no? Pero ang kanyang faith talaga yung nagdala sa kanya sa kung saan man siya naroroon ngayon. And kung panonoorin natin yung history ni Eman, that's really great story, and isa siya sa mga napakagandang gawa ng magpakailanman sa GMA7, no? Isa yan sa mga storya ni Eman na kung paano siya from rag to riches, kasi sabi nga ni Dr. Vicky Bello, saan ka makakahanap na from unknown to known, 'di ba, bilang isang tao, 'di ba, bilang isang person. Hindi naman siya kilala bilang dahil siya Pacquiao siya, but may pinatunayan siya sa publiko, at doon lang po talaga parang nabigyan ng pagkakataon si Emma na ipagamit sa kanya yung apelidong Pacquiao. For the longest time, Bacosa talaga yung gamit niya. And nakita natin dito that wala siyang dinalang any unforgiveness heart, no? Talagang dahil siya binless talaga ng todo ng Lord, kasi meron siyang nakarana siya ng kapatawaran sa Diyos. Kaya naman yung kapatawaran na yon ay binabahagi niya rin sa iba. Kaya hindi ako magtataka kung bakit itong si Jillian Ward talagang nahulog ang kalooban kay Eman dahil sa pagiging genuine niya, pagiging humble, being a godly person, 'di ba? It doesn't matter kung maraming mga gwapo, maraming mga mas mayayaman kay Eman, pero kung bibigyan ng chance na or papipiliin man, no, si Eman talaga yung pinaka-best para kay Jillian, kasi nakikita natin na mas magiging maayos si Jillian pag si Eman talaga yung naging boyfriend niya. So, kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!